Hello world! Hello Philippines! Hello! Hello, gandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. We are here once again. So, continue to searching the Word of God and continue to strengthen every one of us. No? Si Lord lang magpapalakas sa atin, no? Saan man tayo naroon. So, makulimlim na panahon, kaya nandito kami sa loob ng kubol. Pero ang background natin, gubat pa rin. Worship po tayo, Lord. Hallelujah. So, tuloy po tayo sa ating command of Jesus Christ. Tuloy natin yung ng command ni Jesus, no? We continue
Pangilan na tayo? So, 12. No? Ulitin po natin. Unang-una, yung repentance. Pangalawa, yung believe. Pangatlo, yung new birth. Pang-apat, yung receiving of the Holy Spirit. Pang-lima, yung following Jesus. Pang-anim, yung prayer. Pang-pito, yung searching the scripture. Pang-walo, yung letting your light shine. At pang-siyam, yung love the Lord your God. Pang-sampu, yung love your neighbor. Pang-labing-isa, yung be perfect. So, pang-labing-dalawa, ito po yon, dito tayo ngayon. The 12th command of Christ is preaching the gospel, no? Ano yung kaibahan ng following Jesus dun sa preaching the gospel, no? Yung sa following Jesus, you must be searching muna, searching about Jesus, no? Sinusunod natin every decision ni Lord sa buhay natin. But in this preaching the gospel, ano yung gospel na sinasabi dito, no? If you are saved, no, you are saved to save also others, no? Kung ikaw ay ligtas na, gagamitin ka ni Lord para magligtas din ng iba. Ibig sabihin, ito yung gospel ni Jesus Christ, no? Gospel ni Lord, walang ibang gospel ni Lord kundi ang kaligtasan po, you know? Yung kaligtasan ni offer ni Jesus Christ, kailangan may pangaral sa buong mundo, no? Kaya we go back into basic. Sa basic tayo babalik, no? Kaya yan. Hello, nandyan ba kayo? Mag-ano kayo dyan? Kung nakikita nyo yung ano natin, mag-like kayo, like. Mag-like kayo kung nakikita nyo yung ating live sa FB po, sa FB tayo, no? Nung nakaraan kasi nag-live ako sa YouTube. So konti lang yung nakapanood. So pasensya na kayo. Nag-direct ako sa YouTube, no? At ngayon balik tayo sa Facebook para mas maraming makakapanood. Amen ba? So we are going back to preaching the gospel, no? Sabi diyan, no? Each believer is to the gospel. Every believer is a preacher, no? Ano yung ipipreach natin, no? Ano yung ipipreach natin? Ito yon, preaching the gospel of Jesus Christ, no? What is the gospel of Jesus Christ, no? Ito yung namatay sa cross, namatay si Kristo, naghirap, pinarusahan, ino-offer niya yung kanyang buhay upang tayo ay maligtas. So the great gospel is the love of God, no? Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? For God so loved the world that He gave the only begotten Son. Yun. Kaya shall not perish but have everlasting life. No, yun po yung magandang balita. Ito po yung gospel, yung everlasting life. So, bakit kailangan natin ng everlasting life? Kasi nga, ang ating Diyos na lumikha sa atin ay nilikha tayo mula sa wala. Nilikha tayo galing sa salita. Dahil, yun, galing sa eternity. Kaya, tayo rin ay plinano niya na makasama sa eternity, no? Kaya ito po yung gospel ni Jesus Christ. Kailangan nating maligtas. Kailangan nating tanggapin si Jesus at maniwala sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng sa gayon po, ito po yon ng ating ipapahayag. So sabi nga sa ibang salin ng Bible, napakahirap umakay ng bulag sa kapwa bulag, sabi ni Jesus Christ mismo, di ba? Sa mga Parisiyo, nakita niya na mga nagbabalat kayo, yung mga Parisiyo, pero ang gusto ni Lord dito,
yung katotohanan. Yun din po yung aming desisyon ni Mrs. nung nakita namin yung binuksan ni Lord yung aming spiritual eyes na born again kami. Sabi namin kung talagang ah, totoo ang Diyos, di sambahin na natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, no? Kasi yung sinabi sa John chapter 20 verse 24 ba yun, na we must be worship Him in Spirit and truth. Kaya nga, dapat katotohanan, maging sa pagsamba natin, no? Dapat dapat totoo talaga ang ating pagsamba. Dahil kung totoo yung pagsamba natin, dapat tinahanap-hanap natin yung kagustuhan ni Lord. Kung ano yung katanggap-tanggap niya, no? Na offering natin sa Kanya, na pagsamba natin sa Kanya. Dahil siya, He offer His life as living sacrifice for us. No? Yun ang magandang balita. Bakit niya inoffer yung Kanyang buhay? Dahil ipinapakita po ng Panginoon dito na napakaganda po yung Kanyang plano para sa atin for everlasting. No? Itong katawan natin na to, mamamatay man ito, pero yung ating espiritu, yun po yung na-born again, yung espiritu natin, na yun ang babalik sa Panginoon. So, yung espiritu natin, yun lang yung nagbibigay sa atin ng kabuuan. Kulang yung ating katawan na to kung wala yung ating espiritu, no? Ibig sabihin, kung wala ang Diyos sa buhay natin, kulang po. Ayun po yung sinasabing gospel. Dahil walang ibang plinano ang Diyos, kundi tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga sabi niya, wala pang mas maigi sa isang kaibigan na nag-alay ng kanyang sarili para sa kanyang kaibigan. So kaya ang Panginoong Hesus, tinuring niya tayong kaibigan, no? Kung ano naman, makikita natin yung favor ng isang ama sa yung isang ama sa kanyang anak, ay tinuring niya tayong isang anak din ng ating Panginoon. Yun po yung gospel. Bakit tinuring niya tayong anak? No? Di ba aling hindi kakain ng tatay, basta nakita niyang kakain yung kanyang anak, ay masaya na siya. Di ba? Yun po yung puso ng isang tatay, no? Dahil kahit magsakripisyo sa pagtatrabaho yung tatay, kahit nagkagutom-gutom na yan, nagtitipid yan, para lang maging maganda ang kinabukasan ng kanyang anak, no? Yung mga kapatiran natin sa abroad, nagpapakahirap na sa abroad para maganda yung kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya ng mga anak dapat, sa mga nakikinig dyan ng mga anak na nasa abroad yung kanilang mga magulang, dapat suklihan nyo ng magandang asal at magandang paggalang sa magulang nyo, no? Yung mga ginawang sakripisyo ng mga magulang nyo. O sa atin, si Jesus Christ, ano yung kanyang hinihingi dito para tayo ay magkaroon ng buhay, no? Ang sinabi dito, ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapaham bagkus buhay ng walang hanggan. Yun po yung ating sukli doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagkamatay sa cross. Yan po yung gospel, no? Kaya nga ito yung dapat nating ipamahagi at i-preach sa ating mga kapatid at sa ating mga mahal sa buhay. Dahil kung mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung kapatid mo, dapat magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. Dapat malaman nila itong kaligtasan na ito na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Dahil sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, no? Maniwala kayo sa akin, sabi ni Jesus Christ. Maniwala kayo sa Ama at maniwala din kayo sa akin, sabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin, totoo, no? Lahat ng prophecy sa Old Testament ay nagaganap. Hanggang ngayon ay unti-unting nagaganap. Amen? Kaya ayan po yung gospel na sinasabi dito na hindi walang kabuluhan ang salita ng Panginoon, no? Mawala man ang mundo, pero ang salita ng Panginoon ay hindi mawawala. Amen? Dahil patuloy pa rin itong nag-i-encourage sa atin upang hindi tayo mapahamak. Amen ba? Kaya napakasarap po, no? Dito sa lupa, ang kapakinabangan natin dito sa gospel ay hindi tayo mapahamak, no, sa ating mga lakad. Dito pa lang sa lupa yan, ha? Di lalo na, ang pinakapakinabang natin doon ay sa everlasting life in heaven. Yun po yung pinaka-the best na pakinabang natin dito sa gospel, no? Dahil kung sa ating sarili lang, wala tayong magagawa, no? Pero ang magandang balita, no, ay may nag-alay na offering kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng buhay. Amen? Kaya nga sabi dito sa Mark chapter 16 verse 15 to 18,
Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo ng sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng mga tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. No? Take note. Ano sabi diyan? Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Anong klaseng bautismo ito? Bautismo po sa tubig, ibig sabihin, yung unang-una natin, yung repentance, no? O bautismo sa tubig, ito nga yung sinasabi niya, bautismo sa tubig, at yan, ang ano natin, ay yan yung, ano natin, ibig sabihin, bautismo sa tubig, ay public confession, no? Public confession, no? At ang sabi dito, ang lahat ay magpapabautismo ay maliligtas. Ano yung sasampalataya? Ito yun. Yung sasampalataya sa pananampalataya natin, doon tayo nagkaroon ng tiwala sa Panginoon at dito tayo na born again. No? Dito pa natin natanggap itong receiving of the Holy Spirit. No? Unless naman be born again, they cannot enter or cannot see the kingdom of heaven. Ito yun. Hindi niya marireceive yung karapatan na maging anak ng Diyos kung hindi siya manampalataya. Kaya kailangan malinis muna tayo dahil sa kalinisan natin, doon pa nalulugod ang Panginoon sa atin at doon pa lang magkakaroon ng interes ang Diyos sa buhay natin. Bagamat noon pa, matagal na siyang kumakatok sa pintuan ng ating mga puso, o kung papasukin natin siya, kasama natin siyang kakain. Sabi doon sa Revelation, kaya nga po, ito na naman, kumakatok na naman sa pintuan ng puso natin ng Panginoon, na patuloy tayong manatili, no? Kaya nga may mga para makapanatili tayo, no? At yan, tuloy natin. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parusahan, at ito ang mga palatandaang nakikita sa mga taong sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Nagpapalayas sila ng masamang espiritu, nagsasalita ng iba't ibang wika, kung dumampot man sila ng ahas o nakainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak, at gagaling na ang mga may sakit at napapatungan nila ng kanilang mga kamay. No? Ito yung, ibig sabihin, ito yung kaya nga nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos na kung ito yung palatandaan na tayo ay sumasampalataya. Kaya nga may mga nagpapapray sa atin, pag pinagpray natin, ay si Lord yung kumikilos doon. Hindi kami, kundi ang Diyos. Ang Diyos lang yung may karapatan na kayang gumawa. Dahil ang mga nagpapapray sa atin, malayo naman sila, lalo na ngayon, no? Hindi natin mapupuntahan sa hospital, hindi natin mapupuntahan, nasa naman sila dahil social distancing, pupuntahan mo sila, hindi mo siya malilians ng dikitan, kasi nga, social distancing. But, ngayon, kahit nandito ako, kahit malayo kayo, pagka ipinag-pray natin, you believe, na kaya kang pagalingin ng Panginoon, you believe na Jesus Christ ay nandyan din sa'yo dahil nandito siya kasama ko, di niya ko iiwan, alam ko di ka rin iniiwan, kaya nagkakaroon po ng resulta yung ating pananampalataya na kayo ay gumagaling, no? Kaya nakita natin yung mga dito dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po gumagaling yung mga may sakit dahil nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos, no? Na siyang nagmamay-ari sa buhay natin. Amen? Kaya ganda po ng ginawa ng Panginoon sa ating mga pinagaling dahil pinapalakas ni Lord yung ating mga pananampalataya. Amen? So, yan po yung gospel na sinasabi dyan. Kaya napakasarap po pakinggan yung sinasabing gospel. Sabi dito sa Luke chapter 24 verse 46 to 49, sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangan magtiis at ng hirap at mamatay si Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw at dapat ipangaral sa buong mundo. Ito nga yun yung gospel. Ito nga, ayon sa kasulatan, kailangan siyang maghirap, no? At magtiis sa hirap at mamatay ang Kristo. Ngunit, hindi siya matiling patay, ngunit siya ay mabubuhay sa ikatlong araw at dapat ipangaral sa buong mundo. No? Ito yung dapat ipangaral sa buong mundo. No? Mula sa Dioda at si Jerusalem, nasa pamamagitan niya ay patawarin ng Diyos ang magsisi sa kanilang kasalanan. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Isusugo ko sa inyo ang banal na espiritu
na ipinangako ng Ama, kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Nangyari na po ba yun? Nangyari na po. Umakyat na si Jesus sa langit. At ang banal na Espiritu, yun po yung nag-uudyok sa atin na makapanatili. Yun po yung nag-uudyok sa atin, ang banal na Espiritu, yun na para tayo ay magtsatsaga na makinig sa salita ng Panginoon. Ang banal na Espiritu po na to, yung nagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa bawat salita ng Panginoon. Dahil po kung wala po ang banal na Espiritu, di po kayo manatiling makakapakinig. Makakinig kayo pero wala kayong maintindihan. Kaya po, napakahalaga po na mayroon kayong naiintindihan at si Lord yung nagpapaintindi sa inyo at iyan yung ninanamnan nyo sa puso nyo. Ibig sabihin, nakikita natin yung gospel ay namumutaw na ay nananalitay na sa buhay nyo. Dahil ang Diyos ay hindi niya tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Amen? Kaya napakaganda po ang ano yan, no? Tuloy natin dito sa Matthew chapter 10 verse 16 to 18. Sabi niya, tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lubo. Kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao dahil dadakpin nila kayo at dadalhin sa hukuman at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sambahan. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon ninyo iyon para magpatotoo sa kanila at sa mga hindi Hudyo tungkol sa akin. Amen. Ito ngayon, in-emphasize to ni Jesus Christ na sinabi niya sa kanyang mga alagad, no? Doon sa book of Matthew. Pero mismong sinabi niya ito sa kanyang mga alagad, no? At naganap nga, no, si Apostol Pablo nung nangaral siya ay tinulig sa Asya at habang tinutulig siya ay linilitis siya tungkol dito sa may gospel na ito. At dinala siya sa maraming padadalan sa kanya, sa emperador, sa gobernador, no? Ay habang nagta-travel sila, maging doon sa dagat, ay mayroong mga unos, no? At hanggang sa doon sa kasama niya sa barko, ay naliligtas din, no? At sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, nandoon yung gospel. Amen ba? So, every trials nga, no? Ang maano natin, so sa linggo, kayo mawawala dahil matatakel po natin to sa linggo, no? So, invite you sa Epiphany Christian Church po. Maganda po yung ating pag-usapan sa linggo, no? Kaya ito, nagaganap po ba ito, no? Yung iimbestigahan tayo sa harap ng gobernador, no? Ipanalangin natin na huwag na tayong imbestigahan. Sumampalataya na tayo eh. Ipanalangin natin ang ating gobyerno dahil para hindi na tayo aabot sa mga bagay na ito, no? Na magkakaroon ng Kristo at Antikristo na mga ipanalangin natin, no, na bumalik na si Jesus. Dapat ma-preach na itong gospel hanggang sa dulo ng daigdig, no? Dahil ito yung way na sabi ni Jesus Christ, ito yung kanyang palatandaan. Pag naipangaral na yung kanyang salita sa lahat ng sulok ng daigdig, ay babalik na ang ating Panginoong Hesus. Kaya napakapalad tayo dahil mayroon tayong inaasahan na babalik sa atin na kung naligtas niya na tayo, ay i-rescue na muli tayo sa darating na paghukom. Dahil sabi nga dyan dito sa Biblia, na mayroon pong paghukom na darating. Pero napakasarap po sa ating mga mananampalataya, no, na atin, ito na yun po yung pinaka-reward natin na mayroon tayong Bema Judgment, no? At ito yung inaasahan natin na mayroong rapture. Ito yung inaasahan natin na mayroong babalik na kukuha sa atin. Amen ba? Kaya napakaganda po nitong gospel na ito dahil walang hindi tama dito sa gospel. Walang hindi maganda, no? Kundi lahat maganda ang pakay nitong gospel sa ating buhay. Personally, kapatid. Personally, and also to our relationship to God. Kaya nga,
sa ating pangaral, maging matalino tayo. No? Maging matalino tayo. Ibig sabihin, saan natin matatagpuan yung katalinuhan? Kay Lord. Amen ba? Saan natin mahanap, no? Ang pagkatakot sa Panginoon ay umpisa ng karunungan, sabi rin sa Kawikaan, no? At dito natin nakikita na walang ibang napakatalino. Doon sabi naman sa James, no, na kung pagkulang kayo ng karunungan, humingi kayo sa akin, sabi ni Jesus, no? At kayo ay bibigyan dahil ang Diyos ay saganang magbigay. Amen? So, maging wise tayo. Ibig sabihin, ano ba yung dapat natin para maging wise tayo? Hayaan natin na si Lord. Ako, ang wise ko, sabi ko, Lord, ikaw yung may-ari ng wisdom, sabi ko, pag gagamitin mo ako, ikaw yung mag-preach, ikaw magsalita. Gamitin mo lang yung boses ko. Pero lahat ng sasabihin ko, i-reveal mo lang sa akin. Yun yung inalaw ko sa Panginoon, na hindi ko yun pag-aaring salita, kundi galing sa salita ng Panginoon, galing dito sa Bible, at pinapalabas lang ng Panginoon sa aking mga labi. Kaya nga po, makikita natin ang katotohanan dahil mayroon kayong reflection dyan. Kung may Bible kayo, buksan nyo yung Bible nyo para makialaman nyo na yung katotohanan ay nandyan. At mas magbibigay pa ng magandang rema ang Diyos sa buhay nyo. Amen ba? Dito natin nakikita na ito yung kagandahan po ng gospel, na ang Diyos na umaaruga sa atin at nag-iingat sa atin, ayun po yung tunay na gospel. Yun po yung Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen ba? Kaya yan, maging maingat tayo, no? Kaya sabi dito sa Matthew 7 verse 5 to 6, sabi diyan, mapagpakunwari, alisin muna ninyo ang trosong puwing sa inyong mata, nang sa ganoon ay makita kang mabuti, para maalis ang puwing ng mata ng iyong kapwa. Huwag ninyong ibigay sa aso ang mga banal, dahil baka bilangin nila kayo, baka balingan nila kayo, no? At huwag ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito, no? Ibig sabihin nito, ang gospel po ay napaka-importante, no? Ang kaligtasan natin ay napaka-importante. Kaya nga po, sinabi niya sa mga Parasiyo, magpagkunwari, dahil ginagawa lang nila ang kautusan para sa kanilang kaligtasan, para lang masunod yung ng mga emperador, no? Kaya nga tinuligsay si Jesus, at tinuligsa rin si Apostol Pablo, no? Dahil sa na to. Kaya nga ang natin dito, na maging matalino tayo, no? Kaya nga sabi nga, unahin mo ang ating pamilya na masirad. Kung ikaw ay ligtas na, dapat ipanalangin mo yung mahal mo sa buhay para sila din ay magkaroon ng kaligtasan, no? Pilitin mo talaga sila na sumama sa iyo, magsimba sa Panginoon. Pilitin mo sila, dahil napakahalaga po itong gospel. Buhay po ang pinag-uusapan dito, no? 'Di ba, kung may sakit ka, parang sabi mo, mamamatay na yata ako, saan ka pupunta? Kung mamamatay ka, sigurado pang kabang sa kamay ng Panginoon, no? So, kung hindi mo pa natatanggap itong gospel, kapatid, ito po yung time na kailangan mong tanggapin ang gospel. Ano yon? Receive the true gospel. That is the salvation of Jesus Christ. Accept Him as your personal Savior in your life. No? Wala nang ibang Kristo kundi siya lang. Nakasulat sa Biblia. Sabi ni Lord, mawalan ng lahat ng bagay dito sa mundo, pero ang salita niya ay hindi mawalan ng kabuluhan. Ganun po katotoo itong gospel na ipapangaral natin sa buong mundo. Kaya nga sabi, preach the gospel, because this is the truth. The truth has set us free. Free. Di ba? English 'yon. Ayan, last na po tayo. Pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, ito na po 'yon. Kung tunay nga ba na ikaw ay tumatalima sa pagmamahal ni Kristo, no?
Ito yung question ni Lord. So, kung aariin natin ito na conversation kay Lord, no? Kung halimbawa ikaw, sa'yo tatanungin ni Jesus Christ ito, sa John chapter 21, verse 15 and 19 to 19, no? Sabi diyan, no? Pagkatapos nila mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako na higit pa sa pagmamahal nila? No? Ngayon, si Lord, tatanungin tayo ng ganito, no? Ano yung sagot natin? Pero ituloy natin. Si Simon Pedro, sabi na, sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. No? Alagaan ang kanyang mga tupa. Sino yung mga tupa ni Lord? Yung mga bago, kayo po na mga nakikinig sa gospel, kayo po yung sinabi ni Jesus na alagaan. No? At kung ikaw naman, yung sinabihan ni Lord na kung tinatanong niya kung mahal mo siya, no? Kayo din, alagaan nyo rin yung kanyang mga tupa. Sino yung mga tupa niya? Mga nawawalang mga tupa ay akayin nyo doon sa piging ng Panginoon nang sila rin ay mapasama sa kawan ng tupa na naliligtas na Panginoon. Amen? Diyan. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pagkatapos, muling sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangalawang tanong na yun, pangalawang question. Oh? Kaya, pinoprove ni Lord kung talagang mahal siya. No? At, ano yung pangalawang tanong? At yung pangalawang sinabi niya? Na, Opo, mahal. Kung mahal mo si Lord, alagaan mo ang aking mga tupa. Yan. Alagaan natin. No? Kagaya ng ginagawa ko sa inyo, nagdesisyon lang ako na mag-Bible study. This is the part na kasama akong nag-aalaga sa inyo. No? Ang binibigay ko ay salita ng Panginoon, kaya namnamin natin. Dahil ito yung ating buhay. Pag inaalagaan, ibig sabihin, gustong mabuhay, gustong makasama sa piging, gustong makasama sa kawan ng Panginoon, gustong makasama higit sa lahat sa kaligtasan doon sa piling ng ating Panginoon. Amen? Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal siya ni Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo pong ang lahat ng bagay. Alam nyo rin po na mahal ko po kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa, sinabi ko sa inyo ang totoo. Noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo at pupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi ito ni Jesus para ipaiwatig kung ano ang klaseng kamatayan na daranasin ni Pedro upang maparangalan ang Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. No? Dito po, ang conversation ni Jesus Christ kay Pedro ay napakaganda po, no? Kasi even sa ating personal devotion, no? Tatanungin ka ni Lord, mahal mo ba ako? 'Di ba? Nag-devotion ka na, nag-pray ka na, tatanungin ka para ni Lord, mahal mo ba ako? No? Ano sabihin ni Lord diyan? Alagaan mo ang aking mga tupa. Ipangaral ang kanyang kaligtasan. Ipangaral mo ang gospel, no? Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ng gospel ang mga tupa. Pakainin mo ng gospel yung mga believer ni Jesus Christ, no? Panatilihin ang salita ng Panginoon dito sa tupa ng ating Panginoon. Amen? Ano sabi ni Jesus? Alagaan mo ang aking mga tupa dahil sila rin ay may karapatang maligtas na maging tupa ng Panginoon. Ibig sabihin, sila rin, kung ikaw ay anak ng Diyos, sila rin ay mayroong karapatang maging anak ng Diyos. Ano gawin natin? Ipangaral lang natin itong gospel na sinasabi. So, amen? Kaya napakaganda po pag sinabing, pag gospel yung pinag-uusapan,
Pag ebanghelyo yung pinag-uusapan, napakahalaga po niyan sa buhay natin. No? Kala natin ganun-ganun lang gospel. Napakalaki po ng ehemplo niyan sa buhay natin. Isang patotoo, sabi ni kanina ni Kat, na pwede na raw ilabas yung kanyang tatay kung medyo maganda na yung resulta, kahit di na raw operahan, no? Kung dahil nakita nila yung pagbabago. Sabi ko, glory to God, dahil naghihimala ang Panginoon. Hindi po sayang yung ating panalangin, dahil alam ko, bawat panalangin natin ay dinidinig ng Panginoon. Amen? Kung ako niligtas ni Lord sa kamatayan, sa sakit, sa puso, ay siyempre, yung mga umingi sa akin ng prayer ay nihiling ko rin, no, na pagalingin din sila ng Panginoon. So, dapat sa ipahayag natin, kung kayo ay pinagaling ng Panginoon, na ipinag-pray natin dito, pagka okay na po yung ating sabihin nyo sa akin, sama kayo sa church, gusto ko isigaw nyo na si Lord yung nagpagaling sa inyo, no? Dahil dininig ng Lord yung ating panalangin, no? Hindi po ako nagpapagaling, ang Diyos yung nagpapagaling sa mga humingi ng prayer, no? At si Lord yung umiibig at yumayakap sa atin. Ang siya yung hindi nag-iiwan, siya yung hindi nagpapabaya na Diyos, siya yung nagpuprotect sa atin na siya ang Panginoon. Amen? Salamat po, dakilang Ama, sa gabing ito. Nakilala ka namin, ang tunay na gospel ay tunay na may sa puso at may sa buhay namin, Panginoon. Kaya dakilang Ama, ito po yung pagliligtas sa amin. Ito po, Panginoon, ang kahalagaan ng buhay namin. Yung makilala ka namin dahil may nangaral sa amin ng magandang balita. Lord, sa mga hindi pa nagrepent, sa mga hindi pa ligtas, Lord, bigyan mo sila ng puso na mapag-aralan ang kanilang buhay, Panginoon. At kayo po ang mag-open ng kanilang spiritual eyes. Lord, linisin mo sila kung nagpapalinis sila sa iyo, Panginoon. Kung tatanggapin ka nila, Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas, O Diyos, yakapin mo po sila, tanggapin mo sila, Panginoon, sa iyong kaharian. At inihiling po namin, Panginoon, na ilista mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Dahil ganun po kahalaga, Panginoon, itong gospel. Hinayaan mo na ang iyong anak ay mamatay para lang kami magkaroon ng buhay. Kaya Lord, dakila ka. Dakila ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kung ang pag-ibig ng iba ay di namin nadama, Lord, ang tunay na pag-ibig mo, ang tunay na nadarama namin, Panginoon. Lord, abutin mo ang pangailangan ng aming mga kapatiran, sino man ang mga nakikinig, kung sila man po ay may masamang karamdaman, pagalingin mo sila, Panginoon. Lord, proteksyonan mo, Panginoon, sa anumang uri na banta ng away, Panginoon. Ang sino man na makikinig dito, ang sino man, Panginoon, na sumasampalataya sa iyo. Dahil sinabi mo, Lord, ang lahat na sumampalataya at nagsisi ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, dakilang Ama. Kayo po ang patuloy na maghari dito sa aming bansa. Kayo po ang patuloy na maghari dito sa aming bayan. Kayo po ang tunay na maghari, Panginoon, sa aming pamilya. At higit sa lahat, kayong tunay na maghari sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Sinasamba ka namin, Lord, dahil ikaw nagpapagaling maging sa continuous na complete healing sa buhay ni Kat, sa buhay ng tatay ni Sister Kat, Panginoon, si Rizal Cruz. O God, di ko siya kilala, pero ikaw kilala mo siya kung saan siya naroon, Panginoon. Lord, alam namin ang iyong himala sa oras na ito, ang siyang kumikilos sa kanyang buhay. Lord, gamitin mo lang ang gamot kung kailangan ng gamot. Gamitin mo, Panginoon, ang mga doktor kung kinakailangan ng wisdom ng doktor. Ang dalangin namin, basta gumaling po ang si Tatay Rizal, Panginoon. Lord, maging sa mga kapatiran namin na may masamang karamdaman, in Jesus' name, salamat, Lord, sa iyong pagpapagaling sa kanila, pagpapagaling sa amin. Sa iyo po ang aming pagsamba, sa iyo po aming papuri, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Shout out na tayo, no? Kasi umaambon at gumagabi na. Pero kita niyo yung lagitik ng Gero. Naririnig nyo ba? Yan, shout out kay Princess Indaya, no?
teacher ng teacher. Estudyante ng MRT MHS, no? Senior high na yata ito. Yan, shout out to Sister Jane Lopez. Sister Joanna. Shout out to my loving wife, Ma'am Escobal, Ma'am Lelebet Escobal. Shout out din sa ating kagalang-galang, no? Si Ma'am Perenya. Shout out ma'am sa Perenya family dyan sa taga Pembo, Makati, no? Shout out kay Sir Philip Ramos. Please connect sa kanyang YouTube channel. Ay mga ano po dyan for educational mayroon po siya, no? Shout out sa aking kapatid dyan sa Novaliches, si Rowena Ramos Ruiz. Hello to Bayaw Mincho. Shout out din kay kay Jamis, kay Samson, kay yan si Janhel at saka si Philip. Yan. Shout out kay Iggy Boy, Mark Luigi Biton. So, God bless Iggy Boy. Nagkita tayo kanina. So, God bless. Shout out kay Celeste Luis Asarcon. Taga dyan sa Dreamland Village. Yan. Shout out din sa Escobal family, kay Tatay Iti. Yan, sa Siargao. Sa kay kaila Timanding, si Nanay Yay, sila Ate Dilia and family, kay Kuya Marlon, no? Kay Peb. Shout out din kay kay Ma'am Escobal, Ma'am Erkili Escobal at saka kay Janet Pungpong. Shout out kay Soset Tapado. So, God bless, Soset. Mayroon pa ba? Mayroon tayo nakalimutan? Jocelyn. Shout out din kay Jocelyn. Kaya. Jocelyn Otero. So, shout out kay Jocelyn Gabriel. Yeah. Shout out kay kay Teacher Al sa Sinabre family, no? Kuya Tites, si Vincent, si Tata at si Joy. Shout out sa Luzon family dyan. So, God bless sa Luzon family. Kay Mayor, see you tomorrow. Shout out din kay kay May, kay Crail, kay Krisa. Christina pa pala, no? Yan, shout out din kay sa Rambla family diyan, no? Shout out sa Escobal clan, kay Lord Sanray Ramos, ang aking poging anak. Yan, shout out sa anak. Yan, meron pa ba? May papahabol pa. So, yan. Dahil dahil patuloy kayong sumumpalataya at kasama sa ating live Bible study. Ang masabi ko ulit, God bless you, God bless your family, and God bless us all. Bye-bye!